Yon, magandang buhay mga kaibon. Yan, for today's video, bali ano tayo, kwentuhan muna tayo. At ito ay maraming katanungan ng mga newbie. Yan, at laging may nagme-message sa akin. Ang tanong nila kung bakit nga daw hindi daw nagpipisa yung kanilang mga itlog ng kanilang pares na parakeets. Yan, may mga dahilan kasi yan kung bakit nga hindi nagpipisa. At iisa-isahin natin na pag-usapan or pagkwentuhan kung bakit nga hindi nagpipisa ang mga itlog ng mga parakeets. Yan, para sa mga newbie, itong bidyong ito at sana makatulong itong i-advise ko na para malaman natin kung bakit nga hindi nagpipisa ang mga itlog ng ating mga parakeets. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan pagkatapos ng intro. Yo, NBA Loft Aviary, nandito na ang ating gabay. Para sa lovebirds at parakeets, bigay todo ang alalay. Tamang pagkain, malinis na space para sa healthy life. Iwasan ng sakit, bigyan ng ligaya, walang hassle, walang strife. Tune in dito sa amin, ang #1 aviary. Para sa yung mga ibon, laging may solusyon, dali. NBA Loft, gabay sa pag-aalaga ng todo-todo. Para sa yung lovely pets, siguradong lago. Welcome back mga kaibon. Yan, balik tayo sa topic natin. Ang pag-usapan nga natin, mga dahilan kung bakit nga hindi nagpipisa ang mga itlog ng ating mga parakeets. Yan, doon tayo sa mga itong video na to ay para sa mga newbie na nagbabalak or nag-aalaga na ng mga parakeets. Maraming katanungan ang nare-receive ko sa aking messenger at sa aking YouTube channel na ang mga katanungan nila ay sa tagal-tagal na raw daw nilang nag-aalaga ng pares sa parakeets. Hindi pa daw sila nakakapagpapisa ng itlog. Itlog lang daw ng itlog pero hindi nagpipisa. Yan, ayun ang pag-uusapan natin na kung bakit nga hindi nagpipisa. At iisa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit. Kasi nga maraming sanhi nga ng maaaring dahilan kung bakit nga hindi napipisa ang mga itlog ng mga parakeets. Yan, iisa-isahin natin yan at susuriin. Yan. Doon tayo muna sa sa una, baka wala pa sila sa tamang edad na pagbibreed or matured na or matanda na, sobrang tanda na ba. Yun ang pwedeng maging sanhi ng di pagpipirtil ng itlog na nililimliman nila dahil nga sobrang bata or sobrang tanda na. Kasi nga ito, halimbawa sa sobrang bata, halimbawa 1 month to 2 months or 3 months ay wala pang kakayahan yan, wala pang kakayahan na makapagpapisa or makapagpapirtil ng itlog yung mga ganyang edad, lalong-lalo na sa mga babae kasi ang mga babae ay medyo maligalig at hindi pa niya alam na kung ano na nga yung paglilimlim. Hindi na ito matutukan kasi nga sobrang bata pa. Kaya nga ang may advice ko na tamang edad ay 6 to 7 months pataas. Yan, ayan yung tamang edad na makakapagpapirtil ang ating mga pares na parakeets or mapipisa nila na sigurado. Yan. Tapos meron pang isa, yung pag sa sobrang tanda naman. Yan, lalong-lalo na ang lalaki kasi may tendency na sa sobrang tanda niya at sobrang taba sa katawan ay hindi na siya nakakapag-produce ng fertility doon sa ibinibigay niyang fertility sa itlog ng kanyang asawang hen. Yan, kaya kahit nalimlim sila ng limlim,
ay hindi mapipisa kasi nga hindi na nakakapag-produce ng fertility na similya ang matandang lalaki. Yan. Kaya kung may advice ko kung mag-alaga kayo ng pares na parakeets, ay ang kukunin nyo yung 6 months. Yan, 6 months to 7 months. Yan yung tamang edad na pwede nating pagpares. Doon naman tayo sa pangalawang dahilan. Pwedeng stress ang ating mga parakeets, lalo na ang mga hen. Tulad ng bakit nai-stress nga ang ating mga parakeets. Halimbawa, may itlog na sila, silip tayo ng silip dun sa ating nest box or dun sa kanilang pugad. Kasi yung itlog nila dito yan sa sa malapit sa pinto ng kanilang nest box. At pag oras na sinisilip natin, nabubulabog yan at naitatalsik. At hindi na nila minsan binimliman yan kasi nga nai-stress na sila, lagi silang sinisilip. Kasi dapat ang pang-parakeets natin ay dapat hindi sila nabubulabog. Yan. Pwede rin yung sa yung mga predator na daga, pusa at sa ingay ng aso. Yan ang hindi sila pwedeng dahil nai-stress nga at pabago-bagong paglalagyan ng lugar. Yan, hindi sila nai-stress. Tapos na number 3, yung pangatlo, may issue sa kalusugan or baog ang lalaki nating parakeet. Opo, nababaog po ang ating lalaking parakeet dahil din sa issue ng kalusugan, yung sa sobrang taba or talagang ipinanganak na siya na gano'n na may issue na yung fertility niya, hindi siya nakakapagbuga. Yan. Tapos, siyempre, naandun din yung kulang din sa calcium. Kailangan magbigay din tayo ng calcium at vitamin D. Yan. May mga pwede namang ibigay na na calcium tulad ng mineral blocks and yung sinasabing yung malunggay. Yan, pwede yan. Pwede sa kanila. Tsaka cattle bone. Yan, yung mga pwedeng ibigay natin doon sa ating mga ating mga parakeets. Yan, ito kung mapapanood nyo, yan yung mga breeder ko. Lagi kong binibigyan ng mga calcium yan at vitamin D. Yan, tsaka ang malunggay para nga makapagpa-fertile sila at mapisa yung kanilang mga itlog. Yan. Maganda kasi sagana sa sustansya yung ating mga breeder para magsipag silang mag-itlog at ma-fertile. Dito sa aking ibonan, nag-iitlog yan sila minsan 8 at napipisa ay 7. Yan. Mas maganda na nga kung 8. Ang swerte mo na kung 8 ang mapisa. Doon naman tayo, balik naman tayo sa pang-apat. Dapat nasa tamang kondisyon sila at kapaligiran. Yan, bakit nga nasabi kong nasa tamang kondisyon at kapaligiran? Siyempre, bago natin sila i-breed or ipagpapares, kailangan nasa kondisyon sila. Bibigyan natin sila ng pupurgahin natin muna sila para maalis yung mga toxic sa kanilang katawan. At yun nga, nasa tamang edad. At hindi natin sila kagad i-breed. Bali, pagsasamahin lang muna natin sila sa sa isang cage. Hayaan muna natin silang makondisyon na para malaman natin na kung meron bang sipon or nagtatae. Hindi po siya makakapag-breed silang dalawa pag may mga issues silang ganung mga nararamdaman na kailangan nasa malusog silang pangangatawan. At pwede rin tayo magbigay ng ng egg 1,000 sa ating mga at saka Bitmen Pro pagsasamahin natin yan sa kanilang tubig para kung mag-itlog man ay ma-fertile kaagad yung kanilang mga nililimliman. Yan. Tapos nandito tayo naman sa pang-5. Yan na dahilan
kung bakit nga hindi tayo nakapagpapisa. Ang parehas babae ang pinagpapares natin. Yan, may mga ibang kasi, may mga ibang ibon katulad ng African lovebirds na akala natin magpipisa sila dahil nga may itlog, pero parehas babae pala yung ating pinagpares na ibon na tulad ng African lovebirds. Kasi ang African lovebirds hindi natin ma-identity kagad sa kahit tingnan lang na kung lalaki or babae. Pag babae po yan, itlog lang po sila ng itlog at walang similya. Walang lalaking similya na pumapasok dun sa sa katawan ng babae para makapag-produce sila ng may similyang itlog. Kaya dito naman sa parakeets, madali lang naman ang pagkakakilala ng babae at lalaki. Ang lalaki ay mapapansin nyo, ang matured na lalaki yung sa bandang ibabaw ng kanilang tuka ay kulay blue yung kanilang ilong, at doon naman sa babae ay kulay brown or tan or white. Doon nyo sila mapagkikilanlan na makikita natin na babae at lalaki nga ang ating pinagpapares. Yan. Siyempre, malalaman natin ang ating mga parakeets kung 22 days na hindi pa nagpipisa. Yan, infertile na po yun at bugok na. Kasi yung 20 days po, ayun po yung tamang araw na dapat na mapipisa na ang itlog. Doon na yung umpisang makapagpapisa na isa-isa. Sa 22 days, ang itlog na kanilang nilimliman. Pero pag lumagpas po yun, na 22 days na hindi pa nagpipisa kahit isa doon sa itlog, ay infertile na po yun, mga bugok na po yun. Pwede rin ninyo rin pong silipin sa pamagitan ng ilaw ng cellphone. Iilawan nyo yung itlog, kung makikita nyo na kung walang ugat, yan, infertile po yan. Pero pag may makikita kayong mga ugat-ugat, yan, fertile po yung itlog ng kanilang nililimliman. Yan yung sinasabi na nawawala na tayo ng pag-asa or nasisira na yung ating pangarap na makapagparami nga ng ating parakeets. Kasi nga maganda nga ito alagaan, lalo sa mga newbie. Yan. May nagawa pala akong video na dun sa mga newbie na magsisimula kung ano nga yung pwedeng munang alagaan na madali. Yan yung parakeets nga. Itong binigay ko sa inyong 5 reason kung bakit nga hindi nagpipisa. Yan, yun yung mga dahilan. Kaya sana meron akong konting na i-share sa inyo na dun nga sa nagtataka kayo bakit nga hindi nagpipisa. Dahil dun sa 5 na yon na kailangan natin na baguhin at ibahin natin na para nga makapagpapisa na tayo. Ayan. Sana nakatulong nga po sa inyo itong ginawa kong video. Yan, hanggang dito na lang po. At kung bago nga kayo sa aking channel, ang MBA Loop and Aviary, please like, share, subscribe. At don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Yan. Tapos comment na lang po kayo dito sa aking comment section kung may mga tanong kayo about sa pag-iibon. Mababasa ko naman yan. At kung pwede natin gawan ng video or content para may paliwanag natin sa ibang mga nag-iibon. Yan yung inyong katanungan. Yan, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aking ginawang video sa pag-share sa inyo. Yan, maraming salamat. Happy breeding mga kaibon.